Magandang araw! Handa na ba kayong makinig at matuto sa panibagong aralin na ating tatalakayin? Magaling! Sa nakaraang aralin, ay nakilala mo ang mga palatandaan ng malusog na ekonomiya. Sa aralin namang ito, ating tukuyin ang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang mga kontribusyon nito, or ano-ano ang mga kontribusyon ng mga institusyon na nabibilang sa lipunang sibil. Ang gobyerno ay hindi ginawa para maibigay lahat ng pangangailangan ng bawat individual. Kung hindi sapat, kadalasan ay kulang at halos hindi na ibibigay ang ating mga benepisyo mula sa ating lipunang ginagalawan. Mahirap ang intindihin, sadyang walang uri ng lipunan ang makapagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng bawat individual, hindi ba? Dahil sa katotohanan ito, ang mga institusyon ng lipunan o ang miyembro ng lipunang sibil ay itinalaga upang makibahagi sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang mga halimbawa ng miyembro ng lipunang sibil ay pamilya, paaralan, media, simbahan at pamahalaan. Ang lipunang sibil ay ang mga grupo ng mga individual na nag-aayos ng mga organisasyon para sa interes ng pangkalahatan. Marapat lamang nabigyang pansin ang pagganap ng bawat bahagi ng lipunan. Ngayon, ating pag-usapan kung paano nakatutulong ang mga institusyong ito sa pagkabit ng kabutihang panlahat ng lipunan. Una ay pamilya, o ano ang gawain at tungkulin ng pamilya sa lipunan. Una ay ang pamilya. Ang pamilya ang pinakamaliit ngunit pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Sinasabing batayang unit ang pamilya ng lipunan sapagkat ito ay binubuo ng mga tao na bubuo sa isang lipunan. Ang pamilya bilang batayang unit ay isa sa mga pangunahing institusyong na itatag sa lipunan. Binubuo ito ng ama, ina, mga anak at iba pang kasapi na magkakaugnay, bunga ng seremonya ng kasal o ugnayang batay sa dugo o kamag-anakan. Ngayon, ang pamilya ang siyang humuhubog, bumubuo at nag-iimpluwensya sa pagkatao ng bawat miyembro nito. So, iyon ang gawain at tungkulin ng pamilya sa lipunan. Ano naman ang gawain at tungkulin ng paaralan sa lipunan? Ang paaralan ang lilinang ng pamilya upang maging responsable at mabuting mamamayan ang mga anak pagdating ng panahon na siya ay isang ganap ng tao. Itinuturing na ang paaralan ang nagsisilbing muka ng barangay, sapagkat ang pagkatao ng mamamayan ay masasalamin sa kung anong uri ng karakter ang nahubog sa paaralan. Ang mga kaalamang natututuhan ng mga bata ay hindi lamang nagtatapos sa paaralan at patuloy ang pagtuklas ng karunungan sa tahanan sa gamay ng mga magulang. Pangatlo ay ang media. Ano nga ba ang gawain at tungkulin ng media sa lipunan? Pangunahing tungkulin ng media ay gabayan ang publiko tungo sa tamang landas upang tumibay ang kanilang pamumuhay. Ang media ay may pananagutan na saliksikin ang katotohanan at iulat ito ng wasto at tapat. Pangunahing tungkulin ng media ay gabayan ang mga mambabasa at manonood tungo sa mabuting landas. Pang-apat ay ang simbahan. Ano nga ba ang tungkulin at gawain ng simbahan? Ang simbahan ang nagpapalalim ng espiritual na bahagi ng kanyang tao. Ang simbahan para sa mga Pilipino ay ang tahanan ng Diyos. Dito nakikiisa ang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito ang nagpapalalim ng espiritual na bahagi ng tao
espiritual na bahagi ng kanyang pagkatao. Tinatalakay rito ang mga bagay-bagay na magpapatingkad sa kanyang pananampalataya. Dito nahihinuha ng tao ang kanyang pangangailangan sa pananampalataya sa Diyos, na hindi matatamo ang kaganapan kung hindi iuugnay ang pagkilos, paniniwala at saloobin sa mga batas moral na pinagbabatayan ng paglabag o pagsang-ayon sa kung ano ang wasto o mabuti. At ang panghuli ay ang pamahalaan. Ano nga ba ang gawain at tungkulin ng pamahalaan sa lipunan? Ang pamahalaan, tinitingnan nito kung natutupad ang mga batas na pinapairal nito. Sila yung gumagawa at nagpapatupad ng mga batas upang matiyak na matutugunan ang mga pangangailangan natin sa lipunan. Sila rin yung nagpaparusa kung sino ang lalabag sa mga nakahadlang sa pagtamasa natin ng ating mga pangangailangan. May mga batas tungkol sa pagkain, tungkol sa tubig, sa hangin, sa lupa, sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, sa lahat halos ng bahagi ng ating buhay. Iisa ang layunin ng mga batas na ito upang tayo ay mapabuti, upang makamit ng lahat ang makakabuti sa isa't isa. Magkagayunman, nagkukulang pa rin ang pamahalaan sa layuning ito. Halimbawa, hindi tayo makakakain ng sapat sapagkat mabilis ang pagtaas ng halaga ng bilihin at mabagal ang pagtaas ng sahod, hindi ba? Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito. Kung kaya, dahil sa kakayahan ang pamahalaan, dapat lang na may katuwang ang pamahalaan sa pagsugpo nito. Kaya nariyan ang pamilya, paaralan, media at ang simbahan. O ito yung mga halimbawa ng lipunang sibil. Ang limang ito ay siyang ibinunsod sa pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan. Dahil sa katotohanan ito, huwag nating iisa-asa lamang o iasa lahat sa ating gobyerno ang ating mga pangangailangan. Huwag nating hintayin na ang kaya niyang ibigay. Pagkos isipin natin kung ano ang kaya nating gawin para dito. Kaya dapat tayo ay magkaisa. Sana'y mayroon kayong natutunan sa aralin natin ngayon. Yun lamang at maraming salamat.